Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Hello, good morning, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga hinigugma natong mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran ug sa maabot ning atong Sibya. We are broadcasting live dinhi sa 103.9 FM na Balbiliran. Welcome sa atong tulamanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Aron kita makapamahayag og mga impormasyon, mga palisiya, mga programa o serbisyo pinagi sa atong provincial government under the leadership of Governor Gerard Spina. Kumusta ka mo ang atong walo ka mga lungsod nga sakupan sa atong island paradise sa Biliran? Ako na ginaut nga namo sa mayong lawas, ingon man sa mayong panghunahuna. Today we are experiencing a very fine weather. Nindot ang atong panahon. No? Hapit na good man ang summer, ang March. Ha? Today is February 21. Ha? Pila na lang kaadlaw, mga nearly 2 weeks na lang ma-end na po. Ay, left year di ay karon ano,
February 29. Mahuman na po ang month of February. We will enter the month of March. Ang Marso dagantang mga programa nga ngayon nga pagisgutan. But later on, mga barely 2 weeks pa man ang atong pamulaton. Ang atong panahon mainit sa adlaw. Grabe kayo ang kainit. Medyo walang ulan. Pero sa hapon mahangin. It's very windy. It's windy at the park. Okay. Kumusta nga itong mga students nga nagpaminaw karon na labi na ang mga licensure for teachers, the let takers. Imagine ang pre-board results sa online review center nationwide kini duha ka mga bipsonistas from Biliran campus ang nag-top 1 si Mr. Ruel De Lima. We garnered 96.67%. Si Ruel De Lima, congratulations to you. Duha ka bipsonistas from Biliran campus. And top 9 Jeronima Lauta. Yeah. Jeronima Lauta who garnered 91.33%. So praying pagudla kita nga mga top notchers mahimo nga 100 passing for this year March 2024 sa let exam. Let's make how bipsonistas grow. Congratulations kang Sir Victor Katigbi, Senyeso Jr. All right. May kita for teachers, yeah. Also known as Teachers Board Examination for Elementary Secondary Level is officially released by Sir Clyde. Excuse me. Let review on February 19, 2024. Or 2 days after the start of the exam. Ruel De Lima from Biliran State Province University, Biliran campus topped as the General Education Pre-Board exam with the rating of 96.67%. A total of 1,454 elementary and secondary teachers out of 3,665 examinees or 39.65% successfully hurdled the General Education Pre-Board exam. Imagine na, out of 1,454 elementary and secondary teachers, out of 3,665 examinees. So, congratulations ni Ruel De Lima. Kadadaghan kining mga nagkuha exam. Number 1 sa bipsonista pagudgikan, si Ruel De Lima. Okay, ang atong takma, 11 minutos ang nakalabay sa alas 11. Guest naton karon ang Designated Information Officer sa DNR. Ang karahan ko na simpanya, si Christy Santos. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Maayong buntag sa atong mga tigpaminaw. Og maayong buntag, Sir Aldrin, and welcome back. Okay. Dugay na di mo magkita, no? Usa ka tuig yun. Usa na katuig. Usa na katuig naglabay. Well, kumusta man, ma'am Christy? Ay, okay lang. Kaluoy sa Ginoo, maayo man. And then, Sa office ninyo, kumusta man? okay ra pod. Okay ra pod ang ambian sa among office sa karon. Why nagre-return ng mga hayop dito? Ang mga endangered species return nga to. Pero makakorson. Actually, naigi turnover sa amo nga kuan. Kanini ang Black Crown Night Heron. Uy, ano yan? Bird? Bird na siya. Okay, oo. Pero giputulan man siya og ikog. So, meantime, naa pa siya sa among Wildlife Rescue Center para mag-recover. Kasi mubo man ang iyang ikog. So, Karon nga mga kailangan panahon, talaga makarecover siya. karon para nga mga makalipad. panahon nga it's dry katapos entering March. So mga hayop ang mga muulbo. Daghan ng manggawas nga mga migratory birds. Oo, pero dinhi sa ato gamay lang ang migratory birds because wala tay dako nga wetland area. Oo.
So ang migratory bird kasi munganhi sa ato sa buwan sa September until March. Na sila, oo. Kasi tugnaw man kaayo sa ila. So pag winter sa other part ng country, ng world, mo travel na sila ato sa mga ano ba, areas are they just going to fly? Yes, mag-fly ra gyud na sila. Wala ka doon? Million of miles. Mo travel unya. Murag stop over nila ang Philippines. Nice kasi ang Philippines. Kaya ang migratory birds, ano? Oo, manang daghantag migratory birds. So ang ato lang ko anon nga dapat ang kaning mga birds ilabi na ning mga nimbisita lang sa ato dili nato hilabtan. Okay. Oo, pasagdan lang na nato sila kasi kana sila nagpahuway dinhi sa ato and then ang uban ana kanini ang nangita lang pud sila maayong pagkaon. Oo. What about the route a bit? Di man makikita mo sa kay airplane tapos makikita ka mga birds, ha? Oh, bird ilang fly route nila. Gikan kasi na sila sa Russia. O nya moabot pa na sila og Australia. Pero ang Philippines kasi is nice place para ilang agian. O mo drop gyud sila, mo standby sila sa Philippines How do we call, magpahuway. ano ba itong country na to? Tropical. Tropical. Oo, Yeah. tropical. So nice kwan talaga. Center good talaga siya. Agianan siya sa mga migratory birds. What about other animals? So kung ang mga animals nato, kung ma-disturb ang ilang area, ang ilang habitat, ang ilang puyanan, munang ma-disperse na sila, magpataka na sila asa sila paingon, ang mga halas makita nimo nga numan ang halas ni anaman diri sa tungkol sa balay kasi gidisturb nimo ang ilang puyanan. So dapat ang puyanan ng mga wildlife dili nato hilabtan. Dapat ato gani na siyang i-maintain and protect. Para at least na atay vegetation na po'y wildlife. Yeah. We're supposed to talk the updates of the solid waste, ano ba? Solid waste. And ano pa yun? Tree hugging. Tree hugging, oh. But later on lang na kanang let me share to you when I was in abroad. Sige, nice na. No, kanang dito in the place ano in Dubai, na. You cannot see na may mga itong mga cable wires. And it did not rain. For 19 days I was staying there, it did not rain. Ano kaya yun? Og dili pa kuan sa ila, basin og dili pa. Di ba ang cycle sa rain, di ba? Ano lang, go sasaka sa igbaw and then it will melt, ha? Wala. So meaning, Pero nag-ulan karong bulan na. Grabe po ano ba yun, hail. Nag-snow. Oo. Diha nimo masabtan na talagan naanata sa kuan climate change. Oo, nag-change na ang What a atong very mga nice place. Imagine, 2004 lang sila dito nag-boom, ha? Mga architects pag-ulan. dito. Grabe, adto pinakadako dito nga building there, ha? Ang anong tawag na Burj Khalifa. Grabe mo, hangad ka dito. Taas kayo. Nice. Maayo to kay at least naka-experience ka ng other activities in other countries. So, mai-compare nimo unsa na ba di ay They're really ba? very rich in terms of resources dito. Sila. Pero rich punta. Mega diverse na yung Philippines when it comes to natural resources. Pero sad to note na talaga the corruption is still here, ha? Yes. Ganado dito in other places, sometimes we go there to experience, and to observe what is happening in there, what is happening in here, in the Philippines. Dako ang istorya nato na yan. But anyway. Let's go to business. Okay. Ang solid waste nato, kumusta man? Kining atong solid waste management activities, this is supposed to be dapat tagaan gyud og serious nga attention ng atong local government units because as we can observe nga ang kining atong plastic daghan na manggod. Daghan na bisan asa mauna siya usahay ang causes nganong dunay floods. Oo. Onya tapos maupod na siya causes nganong karon daghan na ang sakit ng
kani ang sa pulmonya, oo, sa respiratory tungod kay ang ato magong hangin polluted na. So ang causes ana is basura, of course. Yeah. Oo, basura o kanang atong mga carbon dioxide gitawag nato greenhouse gases. Oo, which is daghan na gyud kaayo as in. Yeah. I think dito abroad ba nalat na po na kita. Yeah, collected talaga ang basura doon. So talaga, you put it in there, in a place that yung recyclable, tapos na recyclable, kinukuha, transfer dito sa ilang sasakyan and they dispose it in the proper place. Oo. Nice kasi sa other countries kasi they are disciplined. So dapat sa segregation of waste, dapat ang segregated na waste, no? From biodegradable, non-biodegradable, dapat it should be collected, segregated also. Halimbawa, ingon sila na ang i-collect karon is biodegradable, dapat tanan biodegradable. Yeah, oo. Para at least ang effort sa uban nga nag-segregation, dili pod masayang kasi isagol raman. So dapat mauna ang usa sa atong tutukan ang kanana ang segregation at source. I have segregated heard, transport. I have heard the regional office ng DNR nagkaroon ng meeting, ano? Oo. And it was the governor who moved it. Sige daw. Regional Development Council. So naay request ang RDC pertaining aning ban single-use plastics and styrofoam products. Ban single-waste plastic. What does it mean? Pag sinabing ano? Pag sinabi mong iban yung single-use, dapat wala na'y gagamitin during meetings nga single-use. Like, gamit ka ng timplahan mo ng kape, that is styrofoam. Nya ang igamit nimo, ang istir nimo is da ka ng stick. Plastic Na yapon. plastic na stick. Tapos gamit ng mga cutleries like mga spoons nga plastic, kana ang fork na plastic, kani ang knife na plastics, dapat wala na siya. Oo. So kung mag-meeting Yung gani- disposable talaga. Oo. Okay. Dapat Single wala na use. yung mga disposables. Dapat wala na siya in our meetings, in our activities in the office. Oo. Kasi mauna siya ang usa sa mga source ng daghan kaayong waste materials nga malabog lang. Oo. Wala na to makolek ng insakto. No? So it was really that practical talaga pagmuba ng motion, ano ha? Oo. So, ang chairperson, Ana, is si Mayor Lucy Marie Torres Gomez. Ng Ormoc City. So, oo. So, ang ilang kuan, ang ilang resolution, RDC 8 Resolution number 57, Series of 2023, adopting the 14th RDC Private Sector Representatives National Convention Resolution number 29, Series of 2023, enjoining all RDCs to ban single-use plastics and styrofoam products in all their meetings and activities, and recommending for all local government units to adopt the same, and further enjoining national government agencies to also adopt the same. So, ang DNR is already practicing that, especially in the regional office, kay may mauwa na ang region between the city government na in all our activities, wala na gyud may single-use na plastics. So, whenever we have an activities like mag-tree planting or meetings, we are obliged to bring our Basket butas-butas. Oo, no, not basket butas-butas, kanang butanganan ng tubig. The Aqua Plus tumbler. We are required to bring during our meeting, our seminars. So instead of using plastic, what will we use? Instead of using plastic, pananglitan we could magkakape ka. use kanang mga
cans, 'di ba na ay aluminum na mga butanganan ng tubig na pwede kang hot and cold. Yeah, O yun. You oo. can use that. So pwedeng mag-coffee ka, pwede ka pod mag tubig. Oo. So kung sa pagkaon naman, they recommend nga dili na good maggamit ng mga cutleries nga plastic. In fact, when we eat at Jollibee in Tacloban, Yeah. na-amaze ko ba kasi ang ilang gipagamit sa amo na mga instead nga plastic nga cutleries, it was made of bamboo. Yeah. Bamboo na. Mahal-mahal daw. Oo. So, mauna to ang ilang mga gigamit nga kutsara, tinidor, made of bamboo. At is it reusable? Oo, pwede. Okay. Pwede. Oo. Hugasan na lang to siya. Unlike sa plastic na it is only for one use. Di man Okay. na mahugasan, kaya di man na siya maisok sa init na tubig. Oo. Kay makuan man na, mahilis man na siya. Oo. So, we hope na starting as soon as possible or sonis, kasi last quarter pa man eh. And it was unsay tawag ani kanini ang nag Labi na din eh. nag-motion. Oh, yeah. Oo, nag-motion was our provincial Biliran Governor Gerard Roger Espina, M. oo. Espina, Oo. Tiborcio A. Morales Jr. Boy, oo. Oo. And then duly seconded by RDC 8 Development Administration Co-Chairperson and PSR for Disaster Resiliency Judah S. Aliposa. Be it resolved as it hereby resolved to adopt the 14th RDC PSR NATCON Resolution number 29 series of 2023 which enjoins all RDCs to ban single-use plastics in all their meetings and activities and recommends for all LGUs to adopt the same and to further enjoin NGAs to also adopt the same. So, is it effective immediately? Kay unanimously approved the 6th day of December 2023 during a blended meeting conducted at the Ormoc City Hall, Ormoc City and via Zoom. Oh. Ay, isa pa. So- Kaning, usa ni nga text dito. Tiyaw, sir, single plastic man di ay niya sa merkado. Dubleon pang plastic. Mao kung Maog yun. mupalit ko og isda, ingnon nako nga isara ka plastic, gisunod nako sa kaibiran nga balaod nila. Yeah. So salamat kayo ana nga imong kuan Yung sir. Sherwin Ralar. Oo. Yeah. So hopefully sana sa sunod dili na gyud tatagaan ng plastic kasi in Los Baños long time Yeah, ago. Los Baños, Mga 2020 di lang 2023 kuan pa tos mga early 2000 na pag mopalit ka didto sa ilang merkado kung wala kay dala na murag ka na bang sakbag Yeah. na nabutangan sa imong isda di gyud katagaan og isda. It's a matter of discipline, ano ha? Yes, so magdala ka ng cellophane, di gyud ka nila baligyaan. So, cellophane plastics in Los Baños before, panahon pa to ni Joey Lina, is already prohibited. Ban na Until ang now? plastic. Oo. They do it, ha? Yes. Din sa ato, this is a growing community ang Nawal or ang province of Biliran. Discipline lang kasi ang kailangan. Yeah. Sa una, there was that resolution into this, ano? Sa una talaga, di ka papapaliton. Kasi bawal daw ang plastic. Pero later on, Nawala ginagamit na. Oh. Well, sana maibalik, ano ha? Correct. Murag, I remember during the time of then Mayor Congressman nato karon. Nainumdum ko basta maglabay ng plastic, talaga may penalty to siya, 50 pesos good. Dayon. Napagod ang uban maghilak kay wa man sila 50 pesos. So kada tumadlok na sila maglabay og plastic kanang mga ice water kasi. Oo, sa mga bata, hadlok na sila kay dakpon manggod. Yeah. And then napod siya karatula didto, ingon pud inakabutang didto.
baboy lang ang Kakalat ng basura. nagkakalat ng basura, baboy ka ba? Oo. So mga ganyan ba, very kuan man na, kanang awareness kasi na. So ang mga tao medyo maalarma sila, mahadlok di magpatakag labog. No? Kasi usahay ang tao, kailangan pod pitikon. Sometimes kailangan may pitik para You can just observe every day ang daming mga pumapasok na mga sakyanan for mga truck, kung ano-ano. And it was for the commercial purposes. It's growing, not only here in Naval, in Caibiran, Almeria, in all Province-wide. walong nga mga municipalities nga nasakupan sa atong province. So that we have to stick to the policy not to use a single kay kung sound taman kung mag-grow ba kita o magtikamatay lot kita. Oo, maglisod-lisod. Maglisod, yeah. We have to grow with that Yan ng siya. DNR good unta kung effective immediately. Oo, kasi kuan man ni siya, this is Regional Development Council, which is member ang LGU, member pod ang DNR, ang mga other agencies. So, kailangan talaga magtinabangay kasi ang ingon din ni Ma'am Lucy, the pressing issue of rising global plastic pollution demands our urgent attention. According to a 2021 study conducted by the World Bank, the Philippines stands as the third largest contributor to plastic pollution worldwide. It was found that 40 to 50% of the country's marine plastic waste originates from single-use plastics such as grocery bags, food packaging, bottles, straws, containers, cups, and cutlery. So the alarming trend necessitates our prompt and decisive action to mitigate the environmental impact of plastic pollution. So usa man gud ni siya nga reason, very alarming siya kay tungod nga ang Pilipinas man gud is number 3 in the world's Kay kasagaran ang mga companies, they produce plastic, ha? Without mentioning a few. Yes. Oo. Mao na. So dapat ang mga producers dapat pod napoy atong ihatag sa ilang nga mga provisions. Oo. So mao na napoy resolution ang Lalo na mga sachet. National Solid Waste Management. Yeah, mga sachet kanang mga shampoo, toothpaste. So usually manggod kana manggong mogamit ana dili ang kanang ang mga makita kasi nato na sa household. Kung daghan kayo ang member sa household, daghan pong basura ang iyang matigo. Yeah. Unlike sa uban, ang uban po kasi nga mga pamilya na medyo prominent, dili man sila mo gamit og sachet. Ang ilang gamiton is ang kana manggong dakgo nga container, which is less ang basura. More kasi ang basura pag mo gamit ka ng sachet. Karon kay practically kanang mga sachet magigagamit na to. Mao gyud na. So single use man na. Oo. Tapos kanang mainom kag tubig. So kuan lang na kanang mineral water nga one bottle din naman na nimo ibalik o gamit. Pang one use man lang talaga. So diretso labog. So mo na siya nakadaghan sa atong mga basura, natigom na gyud siya. Hopefully it will come a day na talaga didigunan nato kini nga atong mga balaod din eh. Number one na kanila lang paggamit sa plastic. Ibalik nato ang resolusyon gikan sa Sangguniang Bayan. I-revisit siguro. It really needs to revisit. Kung kinanglan. Tapos it can be implemented din sa tibuok probinsya. Oo, kay base manggod sa Republic Act 9003 Section 10 which provides that the LGUs shall be primarily responsible for the implementation and enforcement of the provisions of this act within their jurisdiction. Oo. So sila gyud ang naay. I do not know what happened in main here. Actor ani. Kinsa kayo author niyan dapat i-revisit. Oo, kasi kung naanay existing na
ordinance dapat i-implement na gyud to kay sa una gi-implement na. Maayo na to siya sa una. So dapat may carrot and stick. So kailangan tagaag penalty, why not? Kaya mo. Oo. Para at least madisiplina ang tao. So sugdan nato sa taas. Start from at top to bottom. Instead Okay. nga bottom to top. Yeah. Ang atong tak na 34 minutos ang nakalamay sa alas 11. We will talk about the tree. Ano nga? Oo, haging. Tree hugging. When say hugging, it's you. Embrace that Yeah, way. you hug it, Okay, sige. Okay. So, ang DNR, instead na last February 14, instead na mungadto mi sa among Valentino, dito mi sa Villa Consuelo, nag-tree plant, tree planting ng 70. We were able to plant 70 nara trees, seedlings, dito sa Villa Consuelo. And then after that, nag-hug mi ng tree along the highway. What do you mean? Makita ni mo dito, daghan ang rain tree, the acacia. Mo to among gigakos. And we were 86 then. Makakagakos ka pa sa dakong kahoy, ha? Daghan mi. daghan mo. Tawag na mo ang PNP, Bureau of Fire, Army, the Provincial Disaster Reduction Management Office, headed by Sir John Dasilio, our always partner. And then the Marinor personnel, the DNR personnel, and others. Di sa Villa Consuelo to? Villa Okay, Consuelo. oo. And then we proceeded to kani ang kaidiran kasi the notable kay naadiha kasi dako nga nara tree inside the compound sa St. James Apostle Church. Anong nga klaseng tree? Nara. Nara. So it is more When you than- hug it, yung mga more than 50. per katao mo gahaga na. nga. Daghan mi. Oo. So, nag-participate si Mayor. Mayor Rodessa. Thank you, Mayor. Ang Vice Mayor. Ititing? Ay, nakalimutan ko. Vice Mayor Baleyos. And then, ang iyang mga employees, department heads and the employees. And, dito si Father Lou Benster Corso. Thank you, Father, sa imong support. Thank you, Kaibiran. Thank you, PNP, Army. Bermug. Oo, Bermug pala. Vice Mayor Bermug. And then, ang PNP, Army, ang PDRRM. So what was it, ang pagkanto ninyo dito for a tree hugging? Oo. And then what was the purpose of it? It was February 14. Yeah, And then, it is also Ash Wednesday. So, and then tree hugging. The purpose sa tree hugging, it is one way sa Forest Management Bureau to raise awareness on the importance of tree hugging movement and promote the social and health benefits derived from nurturing trees and forests. The campaign is also FMB's way to introduce tree hugging. So ang tree hugging movement was first coined in 1730 when 294 men and 69 women of the Beach-Noise branch of Hinduism physically clung to the trees in their village to prevent from being used to build a palace para dili ba siya putulon. The tree huggers were killed. Cutting down the trees kay ila magong gi-prevent nga dili ikat ang trees so gipatay sila. So their lives were not lost in vain as their action inspired the Chipko movement in India and the environment movement worldwide. So actually, kani siya nga tree hugging, dapat yun talaga ni nato i-treasure, no? Kasi dako ang benefits nga atong makita pag nag-tree hug ta. Kung halimbawa, ikaw na kay problema, na kay anxiety, muadto ka sa may kahoy,
muhag ka dito sa kahoy, isto And your problem will penetrate dito sa kahoy. Ha? Oh, at least makuan ka, ma-relieve ka. Ang imong excess energy mawala. And then kung nakay high blood, mag-lower ang imong pressure. Kung nakay problema sa imong heart, ma-prevent po. Maghag ka lang ng tree. So, ingon pa gani si Mayor Rodessa, na pag mauli ang iyang husband, pag medyo naa siya'y mga siguro, naa siya'y gihuna-huna, mantog yun siya sa may vegetation, sa may kahoy. Yeah. Kasi nice Mag-iistorya ka dito. Oo, nice kasi nga naakay connection sa nature. Oo, when you hug a tree, na beneficial effects po sa imuha. Ang imong health benefits nga makuha sa iyaha. Oo, kasi kung halimbawa high blood ka, suko kay ka sa imong asawa, adto ka sa imbis nga imong asawa imong ihag, ang kahoy ang imong ihag. Yeah, Oo. So maka-feel ka nga na-relieve ang akong kasuko. Oo. At least nalipay ka kasi nakaduol ka kay nature. And then natabangan ka ni nature para mawala. Imagine imong Imagine we are really that rich dito nga ni sa uban. Walang tree. Oh, correct. No. How can you hug a tree there? Wala. Kikita ni mo disyerto. Oh, na siya. So, we have to nurture our trees. Kato ganing nagtanom mi, ako ganing giingnan tong giagit na ako, bagi challenge na ako ang mga pulis, PNP, mga army, sa panadiha. Nga, unta, kini atong gitanom, ato ni siyang in-nurture. Dili lang kay basta ta nag-plant. Dapat in-nurture. Og mahimo, butangan pa na nato og tree guard. Butangin imong apelyido para magbalik ni puhon. Oh, patay na ang kahoy, alis di para magdungan-dungan sila. Ano na bang panukala may panukala dito ba sa civil registration na dapat magtatanam ng kahoy? Before, panahon ni President Marcos, Ferdinand Marcos. Ganun ito Katong mag-asawa. kami, mga bata pa mi. Kadi may makagraduate ng high school, kung dili may magtanom ng kahoy. Okay, That was Presidential Decree 15, nakalimot na ko sa school. Magtatanong mo sa kagkahoy before you graduate, ha? Yes. Panganlan pa ni mo. Oo. Anya, dito sa Davao man siguro to, para municipal of Tomas bana sa Davao. Nga sa ila, pag magpakasal, before ka magpakasal, kailangan magtanom mong kahoy. Magpapasertify ka gud nga nagtanom ka mong duwag kahoy. Oo, ingana. Tapos kung may mga activities dito sa solid waste, mao nang nag-improve sila, maayo ilang solid waste management. Yeah, oo. O kasi ang ilang local government unit mao may stricto. Pag dili mo sunod, dili god. Dapat unta din sa ato ha, magano gyapon kita ino na. Oo, ingana, there is That is good. Innovation raman na sa LGU nara na sa ila ng mga plan. Namagod sila plan. So kini kay na ay Regional Development Council usama ni siya nga highest authority in Region 8 kay gihatag man ni sa kuan kanini ang naaman ni sa Constitution. So dapat ni siya kuanan gid talaga tagaan siya ng time. Ilagid ning kuanan kay naadili man lang ni kay sa Pilipinas. By the way, Pilipinas sa ato sa province. Ma'am Christy, by the way, ito, kadali lang ini. Congrats to Navaleños. Congratulations to the Navaleños daw na ang LGU Naval under the leadership of Mayor Gretchen Spina bagas the Regional Gawad Mahusay Award Wow. of the Social Welfare and Development, DSWD. Wow, LGU Naval, congratulations. the only municipality in the province, one of the 13 municipalities out of 146 municipalities in the region will represent the province and the region for the National Gawad Mahusay Award this month of March. Congratulations, ha? Dasig Naval, good luck and God bless. Out of 146, ha? Isa, si Mayor Gretchen Spina sa Regional Gawad Mahusay Award sa Department of Social Welfare and Development. Congratulations, good luck, and mabuhay. Ang atong takna,
17 minutos ug sa maaga alas 12. Ma'am Christy. So ato to siyang ipadayon. Na Regional Development Council are the highest policy-making body governing the administrative regions of the Philippines. So, per EO 325, April 12, 1996, reorganization of the Regional Development Council. So, reorganize siya. Whereas Articles 5, Section 14 of the Constitution provides Articles 10, Section 14 of the Constitution provides that the President shall create regional development councils Mao na nakaron na diha. and other similar bodies composed of local government officials, regional heads of departments and other government agencies, and representatives from NGOs within the regions. So, whereas the purposes of the creation of RDCs are administrative decentralization to strengthen the autonomy of the LGUs therein and to accelerate the socio-economic development of the regions. So, regular members of RDC, provincial governors, city mayors, mayors of municipalities designated as provincial capital, president of the Provincial League of Mayors, the mayors of the municipality designated as the regional center. So, regional directors of NEDA, DAR, DA, DBM, DNR, DOF, DFA, DOH, DILG, DOLE, DPWH, DOST, DTI, DOTC, BSP. So, Boy Scout ni siya. DepEd, DSWD, and DOT. Kano sa man magbi-meeting na sila every once a month? Every quarter na sila. Every quarter. So na, ang functions nila sa Section 4, ang kuan lang ko ng gamay, coordinate the preparation, implementation, monitoring, and evaluation of short and long-term regional development plans and investment programs, regional physical framework plan, and special development plans, including the formulation of policy recommendations. Then integrate approved development plans of provinces and cities, line agencies, state universities, review, prioritize, and endorse to the national government the annual and multi-year sectoral investment programs of the regions for funding and implementation. So, naa siya So, mga tanan nga mga function. agencies are involved. Yes, katong gi-mention ako nga mga kuan. So, Yan, these mga, are 1, 2, yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pareha 16, sa bagong Pilipinas. 18. Ha? 18, oo. Bagong Pilipinas. Narito na ngayon. So, kuan na yun, dapat magtabangay ta. Although sa pag start man medyo lisod, pero little by little, kung naalang tay kuan, political will, walay imposible. Kung nagawa ng iba, bakit It hindi emanates kaya from ng the leaders first. Ang mga gobernador, mga mayors, sila muna. At saka itong mga departments natong you mentioned it while ago. Yan ang mga agencies, national agencies. Pero daghan kasi ang coming from the LGUs citizenry kasi na. By the way, the coming of March is a fire prevention month. Yes, Na paglikay and kitag sunog. And Women's Month po. Yeah, Women's Month. Okay, oo. Dungan sila. Maglikay good kita permanente sa sunog kay bad karon it's very dry panalagsa lang mo uwan na and it is windy mahangin dakwang kadelikaduhan so iwas sunog good kita permanente. Okay, ang atong mga kaigalan nga naminaw karon pagbantay kita sa sunog every minute of the hour, every hour of the week. Kinanglan good every day magbabantay kita sa sunog. And women's gyapon how advanced mga women's din sa probinsya sa Biliran.
I do not know ano nga petsa sa March. Kano sa March 1. Congress ba yun? Oo. March 19. March 19, yeah. Congress, oo. Women's Congress. Okay, bueno, kay dagantag na hisgutan na mga especially ang updates sa solid waste management and the tree hugging, ha? Yes. Do tree not hugging. forget to hug a tree, ha? And to plant also more trees. Yeah, important to plant more trees kay magtikagami lang nga niyang tree dako ang kadelikaduhan sa flood. Correct. Oo. And I remember si Imam Dayan, he was an advocate in planting a tree. Sa una, she was my regular guest ko din. We always talk about trees. Kaya when you talk about trees, you remember something when you're small and up to now, dako ka na nakaka-remember ka lang gyapon. Ha? Oo. Kung halimbawa, walay area, walay space sa inyong lugar, magtanim ng kahoy, tanom ka ng ornamental plants. Makatabang manggihapon na siya. Mga kahoy. Oo, imagine ka kung you are surrounded by plants, so pag nangutot ka na ay mo absorb sa imong carbon dioxide o na po ihatag niya sa imong nga oxygen. Yeah. Mo na siya inindot. Oo, pag naa ka sa mga area nga na mga tanong. Nindot dito, di ba sa atong lugar? Nindot dito. Oh, nindot Dagan dito. pa may kahoy. Mahangin dito. Oo, dagan pa ang kahoy. So, magtanong gid talaga ta para at least maayo. Daghan ang ma-address sa ana. Nya, katupong nag-attend mi og kuan sa Tacloban pertaining sa youth resiliency. Na-discuss dito ng mga geologists, no, ng MGB. Na we have 2 active volcano in Region 8. In Region 8, ha? And so ba one yun? is in Biliran. Okay. And the other one is in Southern Leyte. Active. Active volcano. Yeah. We cannot notice it that we have an active volcano here. Naa sa kuan. Kay Biran. Yeah. Pero kay- daghan man ang iyang hinungaw. Imagine dito kayang mga hinungaw dito. That means na daghan talaga man ka ng- volcanic ang area. Oo. Tsaka din sa ato, kuan, maglisod ta o... Pag unsay timailhan nga ang lugar is a volcanic. ang atong mga rocks. Yung mga bato, no? Oo, mga Yeah. rocks. Oo. Gikan Tapos- man na siya sa kanang lava. Oo. Yeah. Oo, nya pagkatapos naatay mga sulfuric nga tubig. Oo. Pero according sa katong akong friend nga formulator ng organic fertilizer, ang ato kuno dining tubig nga naay sulfur is mo harmonize ra sa organic food. Oo, nga kanang fertilizer. Ano ba, the plants will thrive? Oo. Mo tribe ra kanang naay mga rice field nga naay tubig na may sulfur, mo tribe ra siya. Oo. Mo tribe ra. At saka nindot daw sa skin. Oo. Ang Kung nakay sulfuric. kagid. Kung nakay kagid. Ang hindi kaya mo pangarigo dito mga kabataan. Way kagid. Hamis sila, oo. Tsaka kuan pod ang sulfur kay murag init man na siya. So kung naa kay mga gibati, sakit ang imong hawak, sakit ang imong tiil, pwede nimo siya ibaba dito. Basta di Therapeutic lang pod ano, ha? init. Oo, basta di lang pod init kayo kay masunog ka pod. Mapasok ka. I was one time there with my friends diya sa Kaibiran. Sa mainit. Mainit spring, Oo, talaga nice na siya diya. bumubu ka lang tubig, Oo. Diri sa Libtong na po na. napo diha. Kuyaw po diri kay kuan talaga mainit talaga to. Delikado kay magbukal gyud talaga. Oo. So maluto ang itlog. What So is- kung isok nimo yung tail nimo maluto pod. Init gyud kayo. Okay. Sige. Thank you very much, Ma'am Christy, for sharing your time, for sharing an information. Panimilit na lang. Thank you kaayo. Thank you kaayo Sir Aldrin sa imong pag-inform sa amo about nga kanaang kung doon na ba may mga announcement. Kay tungod sa kabisi namo sa office nakalimot ko sa Wednesday. Kaya mo. Kaya kung giunahon na 20 dito na lang sa 28, what if kung na ay mga other visitors ka na or other guests. So salamat mi kay at least
na-reminder. Si Larry nag-text ako next week na lang, ni Larry sa PNP. Sa PNP, okay. And also with the Bureau of Fire and Protection, Ayun, magmamarch naman eh. So, tama. So, salamat sa time and then salamat po sa mga naminaw. We hope na at least na ako'y nahibawan bisan gamay. And then, let's move together. Kaya nagaingon nga, united we stand, divided We fall. Okay. Dapat sama-sama tayo para sa bagong Pilipinas. Salamat. Thank you mga kaigalan. Si Christy Santos, ang Designated Information Officer ng Department of Environment and Natural Resources. Samantala, samtang giimbitahan sa Bilico ang tanang miyembro konsumidor niini sa pagtambong sa virtual hearing nga gitakda sa Energy Regulatory Commission kung ERC may tungod sa joint application nga giaprobahan sa Emergency Power Supply Agreement o EPSA nga gilagdaan sa Bilico og FDC Misamis Power Corporation o FDCMPC. Ang FDCMPC mao'y nagsupply karon og kuryente sa Bilico sukad niadtong Agosto tuig 2023 kutob Agosto karong tuiga. Human gipaundang sa ERC ang long-term contract niini nga GN Power Dingginin. GN Power Dingginin. Busa giawhag ang mga representante sa local government units, mga miyembro sa MSEAC o B-Power o interesado nga mga miyembro consumidor owners sa tibok nga coverage sa pag-attender sa mga virtual hearing karong umaabot nga Pebrero February 27, Martes nga adlaw sa alas 2 sa hapon ug Marso 5, 2024, Martes sa alas 2 sa hapon. Pagabuhaton kini nga hearing didto sa Bilico Solidarity Hall. Karay-karay na balbiliran para sa link ug dugang detalye palihog pagbisita sa official Facebook page sa Bilico at www.facebook.com/BilicoOfficial. Mag-message sa messenger sa ME Bilconet. No. Bilcoin, Bilcoin. O tumawag sa hotline numbers 0905-255-9119 o sa 047-67-4991. Okay, ang paibalugi kang General Manager, Engineer Gerardo Olidan. Thank you. Ang atong takna nga 4 minutos na lang og sa mag alas 12. Salamat sa atong congratulations di ha. Ngadto kang Roel de Lima of the Biliran Province State University Biliran Campus nga nagtop sa General Education Pre-Board Exam with a rating of 96.67%. Happy birthday naman yun. Congratulations. And a total of 1,454 elementary and secondary teachers out of 3,665 examinees or 39.65% successfully hurdled the General Education Pre-Board Exam. Bueno, na matagsaktong oras, din nila nato temporaryo tatapuson ng atong tulamanon, Sibya, sa probinsya. Sa ngalan sa atong Public Information Officer o sa ngalan ni Governor Gerard Spina. Kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw. Mayong udto, God bless, and mabuhay! Bye-bye! Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya.